Jesus Crispin Remulla. Nasa na ito? Naku! Ito na nga po. Sumagot si VP Sara, no? Sa DOJ. Personalan na yata ito, mga kababayan. Kasi naman talagang mapapasagot po ang Department of Justice Secretary Boying Remulla doon sa mga pahayag na parang may pangsapak po yung mga pahayag ng Vice Presidente tungkol do sa press con niya no? So bilang isang Department of Justice Secretary, mga bossing, talaga namang mapapasalita ito at mapapakomento na sandali lang. Miski ho tayo, mga bossing, simpleng mamamayan, simpleng tao, no? Nasasabi natin, mukhang may mga kakaharaping kaso ang Vice Presidente doon sa kanyang mga pahayag. Doon sa kanyang mga doon sa kanyang mga sinabi sa kanyang press conference. O eto, bangayan ng Vice Presidente at ni Secretary of Justice Boying Remulla. Ito po kaugnay po ito doon sa mga sinabi ng Vice Presidente na huhukayin niya yung labi, no, ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. Na dito kaugnay din po yung pagputol sa ulo ng ating presidente at sabi naman po nila Panelo, yan yung may mga ganyang pangalan. Hindi yung sasabihin na, uy, bayad daw yung Quadcom. Kaso ayaw sabihin yung pangalan na nagbabayad. Kaso ayaw sabihin yung mga sabi ni Panelo, di ba? Ano lang daw po, mga bossing, kumbaga parang charing-charing lang daw po yung mga ganun. Vice Presidente, charing-charing, pinatawag tayo, no? Nagpa-press con. Para saan yung press con? Para marinig at pukusan ng taong bayan. 2 oras na nasayang yung oras ng sambayan ng Pilipino para pakinggan siya. Tapos, puputulan ng ulo ang presidente. Hindi ho ba nakakabahala yun? Natural, mapapasalita talaga si Remulla dyan, mga boss. Eto. Nasa personalan ng banatan ni Vice President Sara Duterte at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kumbed niya, tila kinwestiyon naman ni Remulla ang kakayanan at kaisipan ni VP Sara bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Si Luis Erispe sa Central. Diyan pa lang po, mga bossing, bilang pangalawang Pangulo, mga bossing, yung inasal, yung inugali po ng ating Vice Presidente, hindi na po katanggap-tanggap dun Paano pa nga naman, no? Kasi mababanggit po dito ni ni Secretary Boying Remulla Paano kapag yan ang naging presidente natin? Papayag ka, Just Vincent? Na kapag ka mayroong mga hindi uma-approve sa mga sinasabi nila o hindi sumusunod sa mga gusto nila, mapuputulan ng ulo? Mga bossing, yung pahayag po niya na yon doon sa kanyang press conference, nakakabahala po talaga. Lalo na kapag umabot sa pagiging presidente si Sara. So, balita. Halos personalan na ang nagiging banatan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayan, kanino kayo dyan, mga bossing? Kay VP Sara? Okay, Justice Secretary Crispin Remulla. Sino sa tingin ninyo ang dapat panigan dito, mga boss? Yung isa na mamumutol at magtatapon ng isang labi ng dating presidente, o yung isa, mga kababayan, na naaalarma kung ganito ang susunod nating presidente? Matapos kasi bumuelta ni VP Sara na hindi umano alam ni Remulla ang batas, ang kalihim ng Department of Justice may patutsada rin laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, kung ganitong klase umano ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa, paano na lang ang kinabukasan ng bayan? Totoo yan, no? Totoo, kinahiya mo na bigla si Sara. Nakarinig ka lang ng mga pang out of this world na mga komento ni Sara Duterte, kinahiya mo na, bigla ka nang hindi pumanig sa kanya. Kami, sasabihin namin, kay Remulla talaga kami papanig dito. Dahil mukha naman talagang makakasuhan ng Vice Presidente sa kanyang mga pahayag. Ngayon, biglang nakakahiya ka na, nahihiya ka na kay Sara, ha? I think it's just shocking. And we just leave it at that. I think that we all know the score.
on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Correct po. Alam nyo mga kababayan, blessing na din po sa atin yung ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, at vice-presidente lang din po, si BP Sara, mga bossing. Kasi po, habang vice-presidente pa lang po si BP, no, si Inday Sara, mga kababayan, ay nalalaman na po natin, no, kung saan po patungo ang Pilipinas kapag siya ang naupo bilang presidente. Kung saan po, naku, baka mamaya parang North Korea na tayo. Ano? Kapag ka hindi kayo sumunod sa kanilang gusto, puputulan kayo ng ulo. Nakakatakot yun, ha? Hindi po makatao yun, ha? Oh. Banat pa ni Remulla. Tsaka yun, ha? Tsaka, sandali lang yung banat ni Remulla. Tsaka ho yun, mga kababayan, yung press conference po ng vice-presidente, ha? Ano? Nakakatakot talaga yun. Oh. Dito po natin masasabi na talagang kailangan ang mga Pilipino, kung sakaling maging presidente siya, susunod lahat sa kanya. Oh. Sino po talaga yung sinasabi nila na, ano tawag doon? Yung tinatawag nilang nakalimutan ko yung word Oh. Na kailangan sumunod ka lagi sa kanila. Di ba sila? Lagi nilang ibinibintang sa ating Pangulo. Oh. Lagi nilang ibinibintang sa Marcos Sr. na kapag ka hindi ka sumunod, may mangyayaring masama sa iyo. Pero ho, doon sa press conference ng ating Vice Pangulo, doon natin nakita ang tunay na kulay. Sabi ni Frozen Zone. Naging kalihim pa naman si VP Sara ng Education Department. Paano? Yun! Kanina ko pa hinahagilap sa dila ko, diktador. O yan. Sila ang tunay na diktador, di ba? Umano nagawang ipagkatiwala ang kinabukasan ng mga kabataan sa kanya. Well, the most important point about this is probably how shockingly disturbing such statements coming from somebody who has held the position of Secretary of Education. And how can we entrust our youth to such a person who can utter? Napagalitan patuloy si BBM. Si BBM kasi si Inday Sara Duterte ang nilagay sa Secretary of Education No? Buti na lang po mga kababayan, ilang panahon lang nag-serve at na-correct na agad. Di ba? Kung hindi pa nanawagan si Mami Peng na resign Sara sa Department of Education, ako baka hanggang ngayon po na nakaupo pa din po bilang DepEd dyan. Baka po yung ating mga kabataan, ganun na po pala yung mga sinasabi sa eskwelahan, Huhukay kami ng bangkay, pupugot kami ng ulo. Ay, Diyos ko Lord. Ako nagtataka ho sa mga DDS, hanggang ngayon po, mga kababayan, patuloy po sila na sumasamba dito sa mga Duterte. Kitang-kita na po, tingnan nyo yung mga pinagsasasabi. Hirap na nga po yung mga vlogger nila na ipagtanggol po ang ating vice-presidente. Mga kababayan, hirap na yung mga vlogger nila na ipagtanggol ang ating vice-presidente. Kesyo daw po nagpapatawa lang, kesyo daw in-exaggerate lang daw ng vice-presidente, nagbibiro lang. Lahat na po, sinabi. Nagbibiro, patawag ka ng press conference, 2 oras, para marinig ka ng sambayan ng Pilipino, tapos magbibiro ka lang. Di ba? Such words and reflect such thoughts that are against human decency and good behavior. Sabi ni Steve Yaser at ni Mr. CPA, paano kaya kung naupo si Sara sa Department of National Defense na gusto niya? Ay nako, ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan, kung bakit maging DND ang gusto niya, baka po maging pabor sa China, mga bossing. Baka po alam niyo naman po, sige Bochodoro, napaka-busy pong tao niyan, mga kababayan, lalo na po sa pagharap po sa problema sa West Philippine Sea. O baka yun yung gusto niya na matakpan agad. Di ba?
Nagsimula naman ang banatan ng dalawa matapos sabihin ni Secretary Remulla na pag-aaralan nila kung may nilabagba sa batas ang pangalawang Pangulo nang sinabi niyang huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Bagamat sinabi na ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hyperbole lang Ayan, hyperbole lang, biglang ganun, ano, mga kababayan, yung mga DDS. Hindi mo alam kung paano na nila ipagtatanggol ang vice-presidente. Alam nyo, dapat hindi nyo na lang, para maipagtanggol nyo si Sara, dapat kapag kayong may mga press conference na ganitong binabala, pigilan nyo na lang. Doon, kumbaga, mas hindi kayo mahihirapan kasi wala na kayo ipagtatanggol. Di ba? Habang bumubuka po ang bibig ng ating vice-presidente, lalo po silang nababaon eh. Di ba? Kada buka po ng ating vice-presidente ng kanyang bibig, yun, lalo pong lumulubog. Lalo na yung mga kandidatura ng mga bata nila. Oh. Di ba? Tuloy. ang mga salita ni VP Sara at hindi dapat seryosohin, pero bumanat pa rin si Remulla. Sabi ni James, alam ko ikaw ang hirap kasi walang banat walang kita. Anong oras na ba? Tingin mo makakabili ako ng relos? Yung kayo nga di ba? Galit na galit kayo. Dahil hindi binigay yung relos. Ganyan ba ugali nyo, mga DDS? Kailangan laging manghihingi. Kailangan laging 20 pesos lang ang bigas. Tingin ko hindi naman makakabili ng relos, no? Ang pagbablog nung kagaya nung ganito relos, James. Na hindi dapat ginagamit ang simbolismo kapag nasa ganitong kataas na posisyon. Alam mo, Correct. there's no such thing as symbolism when the Filipino people listen to us, to every word we say, especially occupying that position of second highest position in the land. Will create fear in our hearts na ganyan ang mindset ng gustong mag-lead sa atin. Sabi naman ni Remulla, Kaya ako naniniwala, mga bossing, yung pinaka-press conference ng vice-presidente, yun din po ang mitya, no, ng pagbagsak ng kandidatura ng vice-presidente sa 2028, mga boss. Bakit po? Iisipin ng taong bayan, naku, wala palang saysay yung mga sasabihin nito. Kung sa press conference pa lang, sa Department of Education pa lang, hirap ng patakbuhin, buong bansa pa kaya natin patatakbuhin? Aanga-anga na lang po, mga kababayan. Aanga-anga na lang po yung mga boboto sa mga ganun. Walang alam, tapos iboboto mo pa. Di ikaw din ang nagkanulo para doon sa mga isisilang pa ng lahi ninyo. Di ba? okay lang sa kanya na personal na ang naging atake laban sa kanya dahil alam niyang parte ito ng kanyang trabaho. Tuloy pa rin ang pag-aaral ng DOJ kung nakakasuhan ba ang pangalawang Pangulo sa mga naging pahayag nito. Ayan. So mga kababayan, dito po sa mismong balita na ito, hindi po nagtatapos na, kumbaga bangayan lang tayo, bangayan lang. Meron po talagang pag-aaral kung ano ang ikakaso, no, sa vice-presidente. Naku, uusok na naman po ang mga tumbong nitong mga ito. Sasabihin na naman po, mga kababayan, pinopolitika lang, no? Pinopolitika lang si VP Sara. Ni Remulla. Si Mark, silent treatment na lang. Sir Mark, silent treatment na lang, sabi ni Kesya Alexandra Mendoza. Yes, correct. No to Duterte. Haha, wag kang apektado dyan, James. Idol Mark, hayaan mo siya. Alam niyo po, inumpisahan ko itong channel na ito, mga bossing, makipagbardagulan po. Kaya hindi ho tayo kagaya ng mga vlogger nila na kapag ka merong mga nagko-komento dyan, mga bossing, na against doon sa sinasabi natin, dinidelete ho. No? Tayo, mga bossing, tinatanggap. Talagang pinapatulan po natin yan dahil bardagulan yung nag-umpisa tayo. Anyway, dito po, mga kababayan, sa susunod nating tatalakayin, yung mga
may mga pinategi din pala itong si Kibuloy, mga bossing. Merong mga napayari din daw pala si Kibuloy. Bukod po sa mga pangmomoles tsaka sa mga kabataan, meron din pong mga pinategi daw, mga bossing. At makapal ang mukha ni Kibuloy, sabi niya doon sa interview sa kanya, doon sa Senado. Wala namang extradition. Kaya pumunta na ako dito sa Senado. Sira ata ang tuktok ni Kibuloy. Paano hindi siya pupunta, mga bossing? Nasa oblo siya. Wala siyang magagawa kundi pumunta. No, para pang naging utang na loob ng para pang naging utang na loob ng Senado na siya ay pumunta doon. Parang gusto niyang palabasin na, kusa akong pumunta dito sa Senado. Loko-loko! Ang tagal mong pinapapunta dyan Hindi ka pumupunta, nagtago ka nga. Tapos ngayon, sasabihin mo, pinapunta ka. Sasabihin mo, kusa kang pumunta.